Welcome to Pinoy Cafe, where we bring you real-life stories of people. Kumusta po at magandang araw po sa inyong lahat. Narito na naman po ang bagong kwento, ngunit bago po ang lahat, huwag niyo pong kalimutang i-click ang like and subscribe na malaking tulong po sa amin. Simulan na po natin. Nabibilang ang uri ko sa isang pangkaraniwang taong pamumuhay. Kasal at may 2 anak. May maayos na trabaho at mayroong mga kaibigan. Kung ang iba, mayroong mga pangarap na masigit pa sa akin tulad ng maging artista na hinahangaan ng marami. Ngunit ako ay sadyang nasisiyahan at kontento sa buhay na meron ako ngayon. Gaya ng ordinaryong empleyado, pumapasok ng 8 oras sa isang araw sa opisina. Kaya naman, pinag-iigihan at pinaguhusayan ko ito ng mabuti. At sa tuwing pagtapos ng araw at ako ay nakauwi na ng bahay, kinaugalian ko na umiinom ng napakalamig na serbesa habang nanonood ng telebisyon sa sala. Umuwi ako sa tahanang mayroong komportableng higaan, maaliwalas na kwarto dahil sa aircon at masasabi kong ako ay komportable sa buhay. Akala ko ang paraisong ginagalawan ko ay hindi masisira hanggang sa dumating ang hipag kong babae. Kahit na mas matanda ang aking hipag kaysa sa aking misis, hindi pa siya nagkakaroon ng anak. Siya at ang kanyang asawa ay hindi mawala sa kanilang ekspresyon ang pagkasabik na magkaroon ng sariling anak. Napapansin ko mas maalaga at mas maasikaso siya sa mga bata. Madalas ding ipasyal at makipaglaro ito. Marahil siya ay sabik na magkaroon ng sariling anak. At kitang-kita naman kung paano niya asikasuhin at tratuhin ang kanyang mga pamangkin. Nakakalungkot na makita silang ganoon ang sitwasyon nilang mag-asawa at desperadong magkaroon ng sariling anak. Kaya't pinagdadasal namin na sana ay magkaroon sila sa lalong madaling panahon. Subalit, habang lumilipas ang panahon, hindi pa din sila nagtatagumpay kahit na nagpatingin na sila sa doktor at wala namang nakitang problema. Hanggang sa ang asawa ng hipag ko nagsimulang ibaling ang isisi sa hipag ko at nagsimulang uminom ng alak. Napag-alaman namin na sa tuwing malalasing ang kanyang mister, ito daw ay nagiging bayolente kaya naman ang kanyang takbuhan sa tuwing nangyayari iyon ay kaming mag-asawa. Nung kabataan pa lang daw ng hipag ko ay madalas itong umiinom at manigarilyo kaya naman pinaghihinalaan ito ng kanyang mister na iyon ang dahilan kung bakit hindi sila magkaroon ng anak. Hindi lang iyon, kalaunan, nagsimula na rin itong mambabae. Hindi rin ito itinago at sumasagot pa ito sa hipag ko na wala daw siyang makarapatang magreklamo dahil hindi niya maibigay sa kanya ang nais niyang pamilya. Ginamit ng lalaki ang hindi pagkakaroon ng anak upang ipagtanggol ang kahibangan at kalokohang ginagawa niya na labis itong nakaapekto sa hipag ko. Madalas silang nag-aaway at kapag seryoso at malubha ang kanilang alitan, ay pupunta sa bahay namin ang aking hipag upang umiyak at ibahagi ito sa aking misis na kanyang kapatid. Pansamantalang makikituloy sa aming tahanan ng ilang araw ang aking hipag hanggang sa handa na siyang umuwi sa kanila. Kakaiba ang kanilang relasyon kahit na walang hiya ang kanyang mister at nagloloko ng paulit-ulit. Nagagawa pa din niyang patawarin ito. Napapaisip nga ako minsan kung hanggang saan sila tatangiin ng alon sa kanilang mga kinikilos. Ngunit isang gabi, nag-message sa amin ang aking hipag at sinabi na pupunta siya sa aming bahay. Akala namin simpleng bangayan lamang iyon. Subalit, nang dumating siya, alam namin na iba ito. Ang kanyang mata ay nangingitim na may pasa at isa sa kanyang mga kuko ay nasira at may sugat. Nagulat kami sa kanyang itsura dahil bakas ang pagbubuhat nito ng kamay na hindi maganda para sa isang relasyon. Galit kami pareho ng asawa ko, kaya nagpunta kami ng aking misis sa kanilang bahay at naabutan namin ang lalaking humihilik. Sinabuyan ko ng tubig ang kanyang muka at nang siya ay magising, sinuntok ko siya ng matindi hanggang siya ay napaupo sa sahig. Lasing na lasing at para siyang bumubulong na hindi namin mawari ang gusto niyang sabihin dahil sa labis na kalasingan. Nung sumunod na araw, nung paggising nito, naramdaman niya ang kirot sa kanyang muka
Kaya galit na galit pero sumagot lamang ako na kung magreklamo siya, baka siya pa ang madehado lalo na sa ginawa niya sa kanyang asawa. Kaya't nagpasya ang hipag ko na manatili muna sa aming bahay hanggang sa maging kalmado at maayos ang lahat. Ngunit ang pag-uugali at mga kilos ng hipag ko habang nananatili sa aming bahay ay biglang nag-iba at ako ay nabahala. Kung noon sa tuwing siya ay mananatili dito, ito ay tatagal lamang ng 1 o 2 araw. Pero sa pagkakataong ito ay kasama namin siya ng ilang mga linggo. Matapos ang unang linggong paninirahan niya, nagsimula siyang kumilos tulad ng sa kanyang bahay, na lubos na komportable sa lahat. Nakasuot lamang ng pambahay at kapag mainit ang panahon, magsusuot lamang ito ng maluwag na short at t-shirt na bakas na halata mong walang suot na pantakip sa dibdib. Sinubukan kong hindi tumingin at hindi pansinin ngunit mahirap itong hindi mapansin. Makaraan muli ang ilang linggo, ang aking misis ay dinala ang aming mga anak sa bahay ng kanyang mga magulang upang dumalaw at maglaro sa kanilang mga lolo't at lola habang ako naman ay nagpapahinga sa bahay dahil iyon ay araw din nang wala akong pasok sa opisina kaya mas nais kong magpahinga at matulog nung mga sandaling iyon. Nang magising ako, ay lagpas na ng tanghalian at sa sobrang pagkauhaw, lumabas ako at nagtungo sa kusina upang kumuha ng mainom. Doon, nakita ko ang aking hipag na nakahiga sa sofa at natutulog. Nakasuot siya ng maluwag na t-shirt na puti at maiksing short. Muli, hindi ko mapigilang mapatingin dahil walang suot na damit panloob. Hindi lang yun. Ang isang binti ay nakapatong sa ibabaw na mataas na bahagi ng sofa at sa hindi inaasahan ang kanyang maluwag na pang-ibaba ay may nakita ako na dapat na hindi ko nakita. Dahil wala din pala itong suot na panloob na salawal. Ako ay biglang napapikit at napahiya kaya naman dali-dali akong kumuha ng kumot para takpan ang kanyang katawan. Nung lumapit ako upang ilagay ang kumot sa kanya, biglang dumilat ang kanyang mga mata at tumingin sa akin. Naganap na nasorpresa sa akin at ako ay biglang napasigaw ng, "Ah!" Bigla siyang napaupo at sinabing, "Anong ginagawa mo?" Habang tinitingnan ang kumot na hawak ko. Sinagot ko siyang tatakpan ko ng kumot ang kanyang katawan. Bigla siyang tumawa at nagsorry sa kanyang pagkagulat. Nakita niya ang baso sa mesa at sinabing gusto din daw niya ng mainom. At agad ko siyang binigyan ng tubig. Dahil mainit, kumuha ako ng malamig na lata ng serbesa nang biglang sinabi ng hipag ko na ikuha ko din daw siya nito. Kaya naupo kami sa sopa at nagsimulang uminom ng alak at nag-usap lang tungkol sa mga bagay-bagay at hindi namin namalaya na naparami kami ng inom. Hindi nagtagal ay tumatawa kami at nakaupo ng malapit sa isa't isa na halos magkadikit ang aming balikat. Sa init ng temperatura, kaya naisipan kong maligo. Subalit, habang ako ay naliligo, biglang bumukas ang pinto at nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang hipag kong pumasok sa banyo at ako ay niyakap mula sa likuran. Pagharap ko sa kanya, itinaas niya ang kanyang muka at inilapat ang kanyang labi sa akin at nagsimulang hinagkan ang isa't isa. Pakiramdam ko para akong nananaginip. At alam kong hindi ito panaginip dahil nung mga sandaling iyon, may nangyayari na sa aming dalawa na hindi ko na napigilan ng tukso na para akong isang hayop na gutom sa mga pinaggagawa naming dalawa na nakaramdam ako ng kakaibang sarap na hindi ko maipaliwanag na para akong sinapian at nawala na sa sarili noong mga oras na iyon. Nung magising kami mula sa aming pagkatulog ay madilim na kaya dali-dali kaming nag-ayos ng mga kalat. Sinabi niya na hindi ito mangyayari pang muli at nangyari lamang iyon dahil kaming dalawa ay naparami lamang ng inom ng alak na agad ko namang sinang-ayunan. Nang dumating ang aking asawa at mga anak, na mamawis ang mga palad ko at hindi ko makuhang maging kalmado at halatang ako'y balisa. Ngunit noong oras na yakapin ko ang mga anak ko, pinilit kong manatiling kalmado dahil ayaw kong masira ang masaya kong pamilya. At nung pagsulyap ko sa hipag ko, walang bakas na pag-aalala, pagkabalisa o problema. Ang normal-normal niya
na parang wala siyang ginawang anomalya. At nung gabing mismong iyon, hindi ako makatulog dahil sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, nakikita ko ang mga eksena naming dalawa at nakakaramdam ako ng labis na pagkasabik na tila tuluyan na akong isang baliw dahil pinagpapantasyahan ko ang sarili kong hipag. Hindi ko napigilan ang sarili ko na bumangon ng gabing iyon at tingnan ang hipag ko. 10 oras na ng gabi, binuksan ko ang kwartong tinutulugan niya at hindi ko na malaya na nakatayo at pinagmamasdan ito habang natutulog. Maya-maya pa, hindi ko na napigilan na dampian siya ng halik at nagising ito. Nagulat ako at napaatras ng bahagya dahil akala ko sisigaw siya at itutulak ako. Pero hinawakan niya ang mukha ko at senyales na nais niyang gawin ang nais kong gawin. Sa pagkakataong ito, maayos ang aming wisyo. Hindi ko pwedeng idahilan ang alak dahil matinong-matino ang isip ko. Lahat natatandaan at alam ko ang nangyayari bawat segundo. Muli, para na naman akong hayop na uhaw na hindi ako nahiya na gawin ang kabulastugang iyon sa loob ng bahay na kung saan nandoon din ang aking misis. Kinabukasan, sinabi niyang babalik na siya sa bahay niya at umuwi. Pagkaalis niya, naghahalong konsensya at sabik ang aking nararamdaman. Hanggang sa lumipas ang mga linggo, nagpatuloy ako sa mga nakagawian ko. Pumapasok sa opisina, umuwi sa bahay at iinom ng malamig na serbesa. Sa mga lumipas na linggo, nakalimutan ko na rin ang nangyari sa amin. Hindi na din ako nag-iimahe o nakakaramdam ng sabik. Hanggang isa-isang araw, nakatanggap kami ng misis ko ng balita na buntis na daw ang aking hipag. Labis ang galak ng aking misis at nagtakda sila ng isang masayang hapunan sa bahay ng mabiyanan ko. Hindi ko mapigilang mailang lalo na ito muli ang pagkikita namin mula noong nangyari iyon. Nang gabing hapunan, nakita ko din kasama niya ang asawa ng hipag ko na para bang linta at maasikaso dahil buntis ito. Nakitang-kita sa kanyang muka ang pagkasabik bilang maging ama. Ibinahagi nila sa amin na mas maayos na din ang kanilang relasyon. Bigla akong napahinto ng pagsubo nung malaman ko kung ilang buwan na siyang buntis. Na halos o alam kong tugma iyon sa araw nung merong nangyari sa amin. Ngunit marahil mali ako, pero hindi ito mawala sa isip ko. At upang mawala ang aking agam-agam, kailangan kong malaman ang totoo. Inintay kong siya ay manganak at nung may pagkakataon, kumuha ako ng kuko ng sanggol at ipinasuri ito. At hindi na ako nagulat sa resulta. Dahil lumabas, ako ang ama nito. Kaya naman kinausap ko ang hipag ko hinggil dito at nagulat ako na alam din niya ang totoo pero pinili niyang huwag magsalita. Nakiusap siya sa akin na ilihim ito sa pagitan naming dalawa dahil kung isisiwalat ito, masisira ang aming mga pamilya. Maayos na ang kanyang relasyon sa kanyang asawa. Ayaw niya ng gulo. Ako din naman ayaw mangyari iyon pero hindi ko maiwala sa dulo ng utak ko na anak ko ang batang iyon. Nakiusap siya na huwag akong gumawa ng gulo at hayaan siyang palakihin nila ang bata at kikilalaning ama ang kanyang mister. Kitang-kita ko din sa kanyang muka ang labis na tuwa at kung may malasakit ako sa kanya o kahit man lang sa bata, ibigay ko ang katahimikang nais niya at sinang-ayunan ko naman ito. Lumipas ang mga taon at nagsimula ng magsalita ang bata at tinawag niyang daddy ang asawa ng hipag ko, lalo na kapag hinahalikan siya nito sa pisngi at niyayakap. Hindi ko maiwasan na parang hiniwa ng kutsilyo ang puso ko nung marinig ko iyon. At hindi ko alam pero lagi akong nasasabik sa tuwing makikita ko ang bata. Mas lalong lumala ang sugat ng puso ko nung marinig kong tinawag ako ng bata ng tito. At gusto kong ipagsigawan na, hindi ako ang tito mo, ako ang iyong ama. Dahil unti-unti akong nilalamo ng konsensya. Inulanan ko ito ng regalo at napansin ito ng misis ko dahil mas madaming gastos ko sa anak ng ate niya
kaysa sa sarili naming mga anak. Kaya naman ako ay naging mas maingat. At sa mga lumipas na panahon, ang hipag ko ay masaya at labis na abala magmula nung pagdating ng bata. Kitang-kita ko na siya ay nakamove on na at ang tanging magagawa ko lamang ay kailangan kong dalhin ang sekretong ito hanggang sa libingan. May kirot man sa puso ko na hindi alam ng bata ang totoo, pero naisip ko na at mas ikabubuti at ikakatahimik ng lahat na wag na akong gumawa ng eksena. Kaya ang tanging magagawa ko lamang ay manahimik at huwag nang ulitin ang ginawa ko noon. Nalabanan ang tukso dahil walang magandang idudulot ito at makakasakit lamang ako ng ibang tao. Pero isa lang ang ipinapangako ko sa sarili ko na hindi ko din pababayaan ang bata at ako ay magiging patas ang trato para sa lahat ng mga anak ko. Dito na po nagwawakas ang kwento. Maraming salamat po. Muli, huwag niyo pong kalimutang i-click ang like and subscribe. Take care and be safe everyone. God bless you. Bye! Comments of the day. Rosana Jalandoni, Lagring Makalaguin, Cherry Bagtas.